Hello guys! So, nandito na naman po ako para ipakita ko sa inyo at maituro ko sa inyo kung paano po ako magtanim ng halaman. Ito po ay trailing watermelon begonia plant. So, ituturo ko po sa inyo kung paano po magtanim nitong halaman at ituturo ko din po sa inyo kung paano po siya alagaan. So, ito po guys, kung napapansin nyo po yung kanyang dahon o yung kanyang mga sanga ay medyo lanta na po siya. 3 days po bago ko siya itanim. So, na-stack po siya ng 3 araw. So, kahit po na-stack siya ng 3 araw, tinry ko pa rin siyang itanim baka sakaling mabuhay. So, naagapan ko naman po siya at talaga naman sinisimulan ko na siyang itanim bago pa siya hindi na mabuhay. So, guys, ito po ay cutting lang po. Kinat ko lang po siya. Sa isang stem po ay hinati ko po siya sa 4. Actually, and meron din pong stem na kinalbo ko po at tinry ko rin po siyang itanim kahit wala po siyang dahon. Kasi ito po ay first time ko lang pong mag-alaga po nito at wala po akong alam kung paano alagaan nito. So, itetesting ko kung maaari pa rin po siyang mabuhay kahit wala po siyang mga dahon. So, kung stem lang po ang pwede natin itanim, ay mabubuhay din po siya. Ito nga po guys, yung kanyang dahon is makapal po at hindi ko sukat akalain na unang kita ko po sa kanya na totoo po siyang halaman. Mukha siyang plastic na halaman. So, nagustuhan ko po siya kaya ngayon po ay gusto kong magtanim nga po nito. Ito po ay begonia po, ay hanging plant po siya at kung meron po kayong terrace or meron po kayong second floor at may terrace po kayo sa taas, ay maganda po siyang ilagay doon. At ito po ay ayaw niya po yung direct sunlight na maghapon kasi mabilis pong matuyo yung kanyang dahon. So, shade area po or bright light po, okay na po sa kanya doon. Kung ang yung loob ng bahay nyo ay nasisilawan po ng liwanag, ay maaari po siyang ilagay doon at mabubuhay po. So, sinisimulan ko na siyang diligan guys. Ganyan po ang ginagawa ko. Pagkatapos kong itanim, dinidiligan ko po ito. At kung napapansin nyo po, 4 po yan. And hindi ko na po naipakita kung paano ko nailagay yung stem po na walang dahon. Sa gitna ko siya nilagay. So, eto na nga po guys. Kahit po na nagbigay po siya ng mga bagong sanga at dahon, nandiyan pa rin po yung kanyang dahon na una po nating itinanim. So, napansin ko matagal po siyang matuyo yung dahon niya. Umabot po ng 1 month bago siya matutuyo. At ito po ay bihira ko lang siyang diligan. Hindi ko po siya dinidiligan araw-araw. So, dinidiligan ko lang po siya guys kapag tuyo ang kanyang lupa. Yun lang po yung pag-aalaga ko sa kanya. At kahit pinabayaan mo siya, buhay pa rin po siya. Siyempre, kailangan po natin pa rin siyang diligan pag tuyo-tuyo na yung lupa. So, ito na nga po siya guys. Kumahaba na. At ang ganda po ng kanyang dahon. Talagang may inlove ka po sa kanya, lalo na kung sa personal nyo po ito makikita. So, sana guys, nagustuhan nyo po yung video na i-share ko kung paano ko po alagaan ng watermelon begonia plant at kung paano ko po siya itanim. So, i-update ko po kayo guys sa kanyang pagmumulaklak. So, namumulaklak po itong halaman na ito. At ito na nga po ay lumalago na. At sana po hindi po kayo magsawa sa aking mga ina-upload na video and wag nyo rin po akong kalimutan i-subscribe and click the bell para lagi po kayong update sa mga video na i-upload ko po guys. And kung magustuhan nyo po ito, i-like nyo na rin po. At kung gusto nyo rin po makapag-share, i-share nyo na rin po yung video ko. So, maraming salamat po guys.